Ang gintong kulungan. Ang tahimik na pagbagsak ng kutsarang pilak sa porselanang plato. Ang tanging tunog na pumuno sa malaking hapag. Wala si Mateo. Minsan, inaasahan na ni Ara ang ganitong mga gabi. Ang mga gabi kung saan ang kanyang upuan ay nananatiling walang tao at ang tanging kasama niya sa hapunan ay ang malamig na hangin at ang matalim na tingin ng kanyang biyenan. Hindi ka ba tinuruan ng magulang mo kung paano maging isang magandang asawa, Ara? Doña Sofia de la Vega's boses was like a whip, cutting through the silence. Ang asawa ko, hindi kailanman nagreklamo sa lamig ng hapunan. Ganyan dapat ang isang de la Vega. Pinigilan ni Ara ang pagtulo ng luha. Napayuko siya. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang hita sa ilalim ng mesa. Hindi na siya nagtataka. Ilang taon na siyang ganyan, isang anino na sumusunod sa bawat utos, umaasa na balang araw ay makita ni Doña Sofia ang kanyang halaga. Tumingin ka sa akin, Ara. Dahan-dahan, itinunghay ni Ara ang kanyang ulo. Ang tingin ng matanda ay puno ng paghamak. Bakit ganyan ka? Wala ka bang pagka-De la Vega? Hindi mo man lang magawang bigyan kami ng anak na magdadala ng pangalan namin? Ang bawat salita ay tumagos sa puso ni Ara. Naramdaman niya ang init ng pagkabigo at kalungkutan na unti-unting namuo sa kanyang dibdib. Bakit? Bakit ganoon na lang ang trato sa kanya? Ginawa naman niya ang lahat. Isinuko niya ang mga pangarap niya, ang pagiging isang artist para lang maging perpektong asawa at manugang. Ilang sandali pa, tumayo si Doña Sofia, hinagis ang napkin sa mesa at iniwan siyang mag-isa sa malawak at malamig na silid kainan. Naiwang mag-isa, hindi na napigilan ni Ara ang emosyon. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay at sinundan ito ng marami pang butil. Naramdaman niya ang sakit ng pag-iisa, ang sakit ng pagiging hindi sapat. Inabot niya ang kanyang cellphone. Nag-compose siya ng isang text kay Mateo. Kumusta ka? Mahal, hinintay kita sa hapunan. Napakabagal ng bawat segundo. Ang siin ay lumitaw, ngunit walang tugon. Bumalik ang pakiramdam na parang may tinusok sa kanyang puso. Dahan-dahan, huminga si Ara. Bumalik siya sa kwarto at habang papunta siya doon, nakita niya ang isang picture frame sa living room. Isang larawan nilang dalawa ni Mateo noong ikinasal sila. Magkasama sila sa larawan, pero ngayon, magkaiba ang kanilang mundo. Inabot niya ang frame at may nahulog na maliit na sobre sa ilalim nito. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang may nagtulak sa kanya na buksan ito. Sa loob ay may isang litrato. Si Mateo, nasa isang high-end na restaurant, nakangiti sa isang babae na halos nakasandal na sa kanya. Ang babae ay si Bianca Ramirez, ang marketing head sa kumpanya ni Mateo. Ang hinala ni Ara ay naging isang katotohanan. Ang mas masakit pa, ang litrato ay may sulat. Hindi ka na ang mahal niya. Buksan mo na ang mga mata mo. Tiningnan ni Ara ang litrato at ang mga salita ay tumagos sa kanyang kaluluwa. Ang sakit na naramdaman niya ay mas malala pa sa sakit na dulot ng mga salita ni Doña Sofia. Ito ay hindi lang paghamak, ito ay pagtataksil. Nagsimula siyang manginig. Ang mga kamay niya ay nanginig habang hawak ang litrato. Nag-replay sa isip niya ang mga gabi kung saan nagkukunwari si Mateo na may trabaho siya. Nag-replay sa isip niya ang mga gabi kung saan nag-aalala siya dahil baka may nangyari sa asawa niya. Mateo, bakit? Bulong niya. Ang buong buhay niya, ang mga sakripisyo niya, ang mga pangarap na binitawan niya ay parang walang kabuluhan. Naramdaman niya na walang saysay ang lahat ng kanyang ginawa. Ang mga tao na tiniis niya, ang mga luha na pumatak, ang lahat ng pagsusumikap niya na maging isang perpektong asawa. Ito pala ang kapalit. Pumunta si Ara sa banyo at hinarap niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang mga mata niya ay mapula at namamaga.
Ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan. Hindi ito ang Aurora na kilala niya. Hindi ito ang babaeng may malaking pangarap na maging isang artist. Ito ay isang babaeng nabubuhay sa anino ng ibang tao. Bumalik siya sa kwarto at umupo sa kama. Hindi niya alam ang gagawin. Pagkatapos ng ilang oras, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Si Mateo. Naglakad siya papasok sa kwarto na may amoy ng alak at isang malabong amoy ng pabango ng babae. Mateo, may sasabihin ako sa iyo. Pero hindi siya pinansin ng kanyang asawa. Humiga lang si Mateo sa kama at pumikit. Galing ako sa trabaho, Ara. Pagod ako. Hindi niya alam kung paano, ngunit meron siyang lakas na tumayo. Inabot niya ang litrato at inilapag niya ito sa tabi ng mukha ni Mateo. Ito ba ang trabaho mo? Dahan-dahan, binuksan ni Mateo ang kanyang mga mata. Tiningnan niya ang litrato. Walang gulat sa kanyang mukha. Walang kaba. Isang bagay lang. Inis. Sino ang nagbigay niyan sa'yo? Tanong niya. Hindi iyon ang mahalaga, Mateo. Totoo ba to? Bumuntong hininga si Mateo. Oo, Ara. Totoo. Ano ngayon? Ang mundo ni Ara ay tila tumigil. Ang sakit. Mas masakit pa sa pakiramdam na niloloko siya. Ang pag-amin ni Mateo ay nagpalubog sa kanya sa isang kalaliman na hindi niya alam na umiiral. Ito ang katapusan ng lahat. Sa loob ng kanyang puso, isang bagay ang nag-iba. Ang kalungkutan ay napalitan ng isang bagay na mas matalim. Galit. Pero hindi galit na sumisigaw, kundi galit na tumatahimik. Sana masaya ka sa kanya, bulong ni Ara, at lumabas siya ng kwarto. Naglakad siya sa hallway, hindi na iniintindi ang ingay sa likod niya. Narinig niya ang boses ni Mateo na tinatawag siya. Ara, sandali lang. Huwag kang magdrama. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy siya sa paglalakad at pumasok siya sa silid-aklatan. Doon, sa isang bookshelf, sa likod ng ilang lumang libro, may nakita siyang isang kahon. Ang kahon ay puno ng mga liham. Liham mula sa kanyang biyenan. Nakita ni Ara na ang mga ito ay mga liham ni Doña Sofia sa isang tao na tinatawag niyang minamahal kong Ana. Ang unang liham ay nagsasabi tungkol sa isang kasunduan. Isang kasunduan para sa kasal ni Mateo. Hindi na nag-alinlangan si Ara. Binuksan niya ang unang liham. Isang matalim na tunog ang narinig mula sa likuran. Ang pintuan ay bumukas. Ara, bakit ka nagbabasa ng mga sulat ni Mami? Ito ay si Mateo. Nakita niya ang kahon sa kamay ni Ara. Hindi na nagulat si Ara. Hindi na siya umiyak. Tumingin siya sa kanyang asawa. Ang mga mata niya ay puno ng sakit at galit. Ano ba ang kasunduang ito, Mateo? Tanong niya. Ang boses ay parang yelo. Ito ay ang unang beses na nakita ni Mateo ang kanyang asawa na ganyan. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng takot. Wala kang pakialam, Ara. Huwag mo nang alamin. Hindi ba't may karapatan akong malaman? Sabi niya. Ang boses ay nanginig sa galit. Kaya ko sinasabi sa iyo na huwag mong basahin. Ang pagsigaw niya ay ang huling patak. Ibinaba ni Ara ang kahon. Ang kanyang desisyon ay tapos na. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagtataksil. Ito ay tungkol sa buong buhay na sinungaling. Wala akong karapatan sa buhay na ito, Mateo. Hindi ko na kailangan ng kasunduan ninyo, sabi niya. Naglakad siya papunta sa kwarto at kinuha niya ang kanyang mga gamit. Anong ginagawa mo, Ara? Aalis ako. Hindi ka pwedeng umalis. Saan ka pupunta? Hinarap niya si Mateo. Wala kang pakialam. Hindi mo ako mahal. Wala akong lugar dito. Sinungaling ang lahat. Nang makalabas siya sa bahay, naramdaman niya ang malamig na hangin ng gabi. Ang kanyang puso ay parang nasira. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niya ang isang pakiramdam. Kalayaan. Naglakad siya sa kalye at sa dilim ng gabi may isang kotse na dumaan. Ang ilaw nito ay tumama sa mukha ni Ara. Napakagatlabi siya.
Ang mga mata ay puno ng desisyon. Ito ang katapusan. Hindi niya napansin ang lalaking nagmamaneho sa kotse na yon na nakita ang kanyang mukha. Hindi niya alam na ang lalaking iyon, si Marco, ay magbabago sa buhay niya. Tumingin siya sa daan sa harapan niya. Alam niya na ang kanyang buhay ay magiging iba mula sa sandaling ito. Ang katotohanan sa likod ng maskara. Ang mga salita ni Mateo, "Wala kang pakialam, Ara. Huwag mo nang alamin," ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Pero huli na. Ang mga liham sa kahon ay nakabukas na at ang bawat salita ay nagbubunyag ng mas malalim na pagkakanulo kaysa sa inakala niya. Ang pagtataksil ni Mateo kay Bianca ay isang bagay, ngunit ang pagtataksil ng kanyang buong kasal, ang pagiging isang piyesa lang sa isang laro ng pamilya, ay iba. Bumalik si Ara sa kwarto, ang mga kamay ay nanlalamig, ang puso ay kumikirot. Hindi siya makahinga. Ang mga larawan ni Mateo at Bianca ay muling sumasayaw sa kanyang isip, kasama ang mga matatalim na salita ni Doña Sofia. At ngayon, ang lihim na kasunduan. Pakiramdam niya ay isang manika siya. Pinaglalaroan, walang kaluluwa. "Ara, saan ka pupunta?" Sigaw ni Mateo, sumunod sa kanya. Humarap si Ara, ang mga mata ay puno ng apoy. "Saan ako pupunta? Saan mo gustong pumunta ako, Mateo? Saan ako dapat pumunta matapos mong gawin ang lahat ng ito sa akin?" Natigilan si Mateo. Nakita niya ang galit sa mga mata ni Ara, isang galit na hindi niya kailanman nakita. "Ara, mag-usap tayo ng maayos." "Maayos? Anong maayos, Mateo? Ang katotohanan na may iba kang babae? O ang katotohanan na ang kasal natin ay isang kasunduan lang?" Namilog ang mga mata ni Mateo. "Paano mo nalaman ang tungkol sa—" "Hindi yun ang mahalaga, Mateo. Ang mahalaga ay kung bakit mo nagawa ito sa akin." Ang bawat salita ay may bigat ng sakit at pagkabigo. "Pinangarap ko ang lahat sa iyo. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, pati ang pangarap ko. Binitawan ko para lang sa iyo at sa pamilya mo." Hinawakan ni Mateo ang kanyang braso. "Ara, kailangan mo akong pakinggan. Hindi ito ang iniisip mo." Inalis ni Ara ang kanyang kamay. "Hindi ang iniisip ko. Ano pa ba ang iisipin ko, Mateo? Ang mga liham ni mami mo, ang mga larawan ninyo ni Bianca, ang kawalan mo ng pakialam sa akin. Hindi ba sapat iyan?" Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Nakatayo si Doña Sofia sa pintuan, nakakunot ang noo. Ang mga mata ay matalim. "Anong gulo ito? Ara, bakit ka sumisigaw sa anak ko?" Isang masakit na tawa ang kumawala kay Ara. "Gulo? Ang gulo ay ang buhay na pinili ninyo para sa akin, Doña Sofia. Ano bang pinagsasasabi mo, Ara? Nababaliw ka na ba?" Lumapit si Doña Sofia. Ang kanyang boses ay malamig. "Hindi ka dapat ganyan sa asawa mo. Hindi ka dapat ganyan sa biyenan mo." "Hindi ako dapat ganyan?" Unti-unting lumapit si Ara sa biyenan niya. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit puno ng lakas. "Hindi ba ako dapat magalit sa isang kasal na isang kasunduan lang? Hindi ba ako dapat magalit sa isang asawa na may iba? Hindi ba ako dapat magalit sa isang biyenan na ginawa akong manika?" Nagulat si Doña Sofia. Tiningnan niya si Mateo na parang nagtatanong. "Wala kang alam, Ara," sabi ni Mateo, tumitingin sa kanyang ina. "Wala akong alam?" Inilabas ni Ara ang litrato ni Mateo at Bianca at inilapag niya ito sa kama. "At ito, wala rin akong alam dito?" Napakagatlabi si Doña Sofia nang makita ang litrato. Hinarap niya si Mateo. "Mateo, anong ibig sabihin nito?" "Mami, hindi po ito ang oras," sagot ni Mateo. Halata ang pagkabahala. "Ito ang tamang oras, Mateo," sigaw ni Ara. "Hindi mo ba alam ang sakit na dinulot mo? Ang mga gabi na nag-aalala ako, ang mga luha na pumatak, ang lahat ng pagsisikap ko na maging sapat sa pamilya ninyo. Tapos ito ang gagawin mo?" Tiningnan ni Doña Sofia si Ara ng may paghamak. "Kaya pala, dahil sa babae,
Nag-iingay ka. Hindi mo ba alam na ang mga problema ng mag-asawa ay hindi dapat ipinagsisigawan? Problema? Hindi ito problema, Doña Sofia. Ito ay pagkakanulo. Pagkakanulo? Tumawa si Doña Sofia ng may pag-insulto. Ano pa bang aasahan mo sa anak ko? Siya ang De La Vega. Ikaw? Sino ka ba, Ara? Isang simpleng babae na walang pangalan, walang yaman, walang maipagmamalaki. Kung hindi dahil sa amin, wala ka sa buhay na ito. Ang mga salita ni Doña Sofia ay parang libu-libong karayom na tumusok sa puso ni Ara. Naramdaman niya ang init ng kanyang mga mata, ngunit pinilit niyang pigilan ang luha. Hindi na siya iiyak sa harap nila. Hindi ko man lang nagawang bigyan kami ng anak, di ba? Ang boses ni Ara ay mahina, ngunit may kirot. Kasi hindi ko pala kailangan maging ina sa pamilya ninyo. Isang kasunduan lang pala ako. Namilog ang mga mata ni Doña Sofia. Mami, tumahimik na po kayo, sabi ni Mateo. Huwag kang makialam, Mateo, sabi ni Doña Sofia. Hinarap niya si Ara. Wala kang karapatan magsalita ng ganyan. Kung hindi ka umayon sa kasal, hindi mo sana tinanggap ang tulong namin. Tulong? Ngumisi si Ara. O pagmamayari? Pakiramdam ko, binili ninyo ako, Doña Sofia. Binili ninyo ang pangarap ko, ang pagkatao ko, para lang maging isang dekorasyon sa buhay ninyo. Biglang nagtaas ng kamay si Doña Sofia na para bang sasampalin si Ara. Ngunit bago pa man dumapo ang kamay niya, hinawakan ni Mateo ang kanyang ina. Tama na, Mami. Tama na. Pero hindi tumigil si Doña Sofia. Huwag kang ganyan, Ara. Hindi ka pwedeng ganyan. Dapat kang magpasalamat sa lahat ng ibinigay namin sa'yo. Nagpapasalamat? Para saan? Para sa mga gabi na mag-isa ako? Para sa mga tingin na puno ng paghamak? Para sa isang asawa na niloloko ako? Hindi ko kailangan ng ganoong klaseng pasasalamat. Napatingin si Mateo kay Ara. Ang kanyang muka ay puno ng pagkabigla at takot. Ang dating mahinhin at tahimik na Ara ay biglang nagkaroon ng sariling boses. Sana masaya ka sa kanya, sabi ni Ara at tumingin siya kay Mateo. Sana masaya ka sa buhay na pinili mo. Pero ako, Mateo, hindi na ako mananatili dito. Hindi ko na kaya. Ano bang pinagsasasabi mo, Ara? Mateo asked. Hindi mo naiintindihan. Mas mabuti kung hiwalay na tayo. Ang mga salitang yon ay tumagos sa buto ni Ara. Hiwalay? Ngumiti siya ng may pait. Sige, Mateo. Kung yan ang gusto mo. Matagal na tayong hiwalay. Hindi mo lang napapansin. Tumalikod si Ara at naglakad siya palabas ng kwarto. Habang naglalakad siya, narinig niya ang boses ni Doña Sofia na sumisigaw at ang boses ni Mateo na pinipigilan ng kanyang ina. Pumunta si Ara sa silid-aklatan. Ang kahon ng mga liham ay naroon pa rin. Kinuha niya ito. Ang mga kamay ay nanginginig. Umupo siya sa sahig at nagsimula siyang basahin ang mga liham ng detalyado. Ang bawat salita ay nagbubunyag ng isang masalimuot na kwento. Ang pamilya niya na dating may sariling dignidad ay nalugi dahil sa maling desisyon. Ang pamilya De La Vega sa pamamagitan ng ama ni Mateo ang nagpahiram ng pera. At nang hindi na makabayad ang pamilya niya, isang kasunduan ang inilatag ni Doña Sofia. Ikasal si Ara kay Mateo at ang mga utang ay babayaran. Upang maligtas ang pangalan ng aming pamilya, nakasulat sa isang liham ni Doña Sofia. At upang magkaroon si Mateo ng isang asawa na madaling kontrolin. Alam kong hindi siya ang mahal ni Mateo, ngunit ito ang paraan upang maging maayos ang lahat. Ang mga salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Ang lahat ng pagdurusa niya, ang lahat ng pagtanggap niya ay walang kabuluhan. Siya ay binili. Siya ay isang transaksyon. Naramdaman niya ang kanyang sarili na umiiyak. Ngunit ang mga luha ay iba na. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng galit at pagkabigla. Niloko nila ako. Bulong niya. Ang lahat ng ito
ay kasinungalingan. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang buong pagkatao ay gumuho. Naramdaman ni Ara ang kanyang sarili na bumagsak sa sahig. Ang mga liham ay nagkalat sa paligid niya. Ito ang katotohanan sa likod ng lahat. Ang gintong kulungan ay hindi lang ginto. Ito ay may nakatagong lason. Ang lihim ng kasunduan. Ang mga liham ay nagkalat sa sahig ng silid-aklatan, parang mga piraso ng isang basag na salamin na bumuo sa isang pangit na larawan. Binasa ni Ara ang bawat salita, ang bawat linya, at sa bawat pagbasa, lalo siyang nandidiri sa pamilyang De La Vega at higit sa lahat, sa sarili niya. Niloko siya, ginamit siya. Hindi siya isang asawa, kundi isang transaksyon. Ang sakit ng puso ni Ara ay napalitan ng isang matalim at hindi inaasahang pakiramdam, pagpapalaya. Hindi na siya isang biktima. Siya ay isang taong may desisyon. Hindi niya kinuha ang mga liham. Hindi niya kinuha ang mga mamahaling bagay sa kwarto. Ang tanging kinuha niya ay ang kanyang lumang canvas bag na nasa likod ng aparador. Ang bag na naglalaman ng kanyang mga lumang sketchbook, mga brush, at mga pintura. Ang mga bagay na binitawan niya para sa isang buhay na hindi naman pala totoo. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakita niya ang sarili niya ng malinaw sa salamin. Hindi na ang Ara na inaasahan ng iba, kundi ang Ara na naging Ara dahil sa sakit na kanyang nararanasan. Naglakad siya palabas ng kwarto. Nakita niya si Mateo at Doña Sofia sa living room, nag-uusap ng mahina. Nang makita siya, tumahimik sila. "Saan ka pupunta?" tanong ni Mateo. Ang boses niya ay may bahid ng pag-aalala, ngunit huli na. "Aalis ako," sabi ni Ara. "Hindi ka pwedeng umalis. Hindi mo ako pwedeng iwan," sigaw ni Mateo. Hindi siya pinansin ni Ara. Nagpatuloy siya sa paglalakad papunta sa pinto. "Ara, sandali. Mag-usap tayo." "Tapos na ang pag-uusap natin, Mateo," sabi ni Ara nang hindi lumilingon. "Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang kasunduan. Alam ko na ang dahilan kung bakit mo ako pinakasalan." Natigilan si Mateo. Nakita ni Ara sa peripheral vision niya ang kanyang pagkabigla. "Saan ka pupunta, ha? Saan ka magtatago? Wala kang pera. Wala kang maibabalik sa buhay mo na ganyan." Doña Sofia's boses was laced with venom. Humarap si Ara sa kanya. "Hindi ninyo ako kailangan pang bantayan. Hindi ninyo kailangan pang mag-alala. Hindi na ako bahagi ng buhay ninyo." Kinuha ni Ara ang kanyang singsing sa daliri. Ang singsing na simbolo ng isang pekeng kasal. Inilagay niya ito sa ibabaw ng mesa. "Hindi ko kailangan ng singsing ninyo. Hindi ko kailangan ng pera ninyo. Ara, anong nangyayari sa iyo?" "Nangyayari sa akin? Hindi ako isang bagay na mabibili o magagamit," sabi ni Ara. Ang boses ay nanginig sa galit. "At ang buhay na ibinigay ninyo sa akin, hindi ko gusto. Kukunin ko ang buhay na gusto ko sa sarili kong paraan." Hinarap ni Ara si Mateo. "Hindi ka lalaki, Mateo. Isa ka lang laruan ng mami mo." Di umalis si Ara, hindi na lumingon. Naramdaman niya ang malamig na hangin ng gabi. Ang kanyang puso ay parang walang laman. Ngunit sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, naramdaman niya ang isang pakiramdam. Kalayaan. Naglakad siya sa kalye at sa dilim ng gabi, may isang kotse na dumaan. Ang ilaw nito ay tumama sa mukha ni Ara. Nakita niya ang isang lalaki na nagmamaneho sa kotse na yon na nakita ang kanyang mukha. Sa loob ng kotse nagulat si Marco Reyes. Nakita niya ang isang babae na may mukhang pamilyar sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng kalungkutan, ngunit may bahid ng pagiging determinado. Hindi niya alam kung sino siya, ngunit alam niya na ang babaeng iyon ay hindi dapat mag-isa sa gabi na yon. Nagpatuloy sa paglalakad si Ara. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Wala siyang plano, wala siyang pera, wala siyang alam kung paano siya magsisimula ulit. Binalikan niya ang mga alaala ng kanyang pagkabata. Ang mga araw na nagpipinta siya sa kanyang kwarto. Ang mga araw na nag-iisip siya
kung paano magiging isang sikat na artist. Narinig niya ang boses ng kanyang tatay na nagsasabi sa kanya, "Anak, huwag mong kalimutan ang pangarap mo. Ang pangarap mo ang magpapalakas sa'yo." Pero binitawan niya iyon para sa isang lalaki, para sa isang pamilya, para sa isang kasinungalingan. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Ang kanyang mga paa ay namamanhid, ngunit ang kanyang puso ay malakas. Alam niya na may daan sa dulo ng dilim. Alam niya na ang lahat ng sakit na nararamdaman niya ay magiging isang lakas na magtutulak sa kanya sa kanyang mga pangarap. Hindi na siya si Ara de la Vega. Siya ay si Aurora at siya ay handang bumalik sa kung sino siya. Simula ng paghilom. Ang paglalakbay ni Ara ay isang malabo at walang direksyon na pagtakas. Ang kanyang pag-iisip ay parang ulap, puno ng sakit at pagkalito. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal na naglalakad, ngunit ang kanyang mga paa ay namamanhid na at ang kanyang mga damit ay basa na dahil sa ambon. Sa wakas, nakakita siya ng isang bus terminal. Pumasok siya at nang makita niya ang bus papuntang Baler, bumili siya ng tiket. Hindi niya alam kung bakit niya pinili ang Baler. Ang alam lang niya, kailangan niyang makatakas at kailangan niyang makarating sa isang lugar na malayo sa Manila, sa pamilya de la Vega at sa lahat ng kasinungalingan. Pagdating niya sa Baler, ang sikat ng araw ay sumisikat na. Naghahanap siya ng isang maliit na kainan at nag-almusal. Pagkatapos, naglakad siya papunta sa isang beach. Ang kanyang mga paa ay lumubog sa buhangin. Ang tunog ng mga alon ay nagbigay sa kanya ng isang hindi inaasahang kapayapaan. Humiga siya sa buhangin at pumikit. Naramdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng isang maliit na pag-asa. Isang araw ang lumipas. Isang araw na naglakad lang siya, nag-iisip, at nagpapahinga. Sa ikalawang araw, naghahanap siya ng isang matutuluyan. Nakakita siya ng isang maliit na bahay na mayroong isang maliit na kwarto sa gilid. Ang may-ari ay isang matandang babae na tinanggap siya ng walang tanong. "Salamat po," sabi ni Ara. "Walang anuman, anak," sabi ng matanda. "Alam ko na minsan, kailangan natin ng tahimik na lugar para magpahinga." Sa mga sumunod na araw, ang buhay ni Ara ay naging simple. Gumigising siya sa umaga, naglalakad sa beach, at nagluluto ng simpleng pagkain. Sa gabi, umupo siya sa balkonahe, nagmamasid sa mga bituin. Isang hapon, habang naglalakad siya, nakakita siya ng isang maliit na tindahan na may nakasulat na Cafe ni Marco. Ang tindahan ay hindi lang isang kafe. Ito ay isang bookstore at isang art gallery. Nag-alinlangan si Ara, ngunit ang kanyang kuryosidad ay mas malakas. Pumasok siya. Ang loob ng tindahan ay puno ng mga libro at mga paintings. Ang amoy ng kape ay nagpagaan sa kanyang pakiramdam. "Hello?" Isang boses ang nagsalita. "Pwede mo ba akong tulungan?" Hinarap ni Ara ang lalaki na nagmamaneho ng kotse sa gabi na umalis siya sa bahay nila. "Ikaw?" Bulong ni Ara. Ngumiti ang lalaki. "Ako si Marco. Anong gusto mo?" "Wala. Gusto ko lang tumingin-tingin," sabi ni Ara. "Mabuti. Ang mga paintings dito ay gawa ng mga local artist at ang mga libro ay galing sa buong mundo." Tumahimik si Ara. Naramdaman niya ang isang pag-asa. Ang pag-asa na ang lugar na ito ay ang lugar na kailangan niya. "Gusto mo ba ng kape?" tanong ni Marco. "Sige po." Nag-usap sila. Hindi tungkol sa buhay niya. Hindi tungkol sa mga problema niya. Nag-usap sila tungkol sa mga libro, sa mga paintings, sa kape, sa buhay sa Baler. Naramdaman niya ang isang koneksyon kay Marco. Siya ay isang taong may tahimik na kaluluwa na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan na hinahanap niya. "Alam ko na may dinadala ka," sabi ni Marco. "Pero hindi ko tatanungin. Kung handa ka na, magkwento ka." Tumango si Ara.
Ang mga salita ni Marco ay nagbigay sa kanya ng lakas. Pag-uwi ni Ara, naramdaman niya ang isang bagong simula. Naghahanap siya ng kanyang lumang sketchbook at nagsimula siyang mag-drawing. Sa bawat linya, sa bawat kulay, nararamdaman niya ang kanyang sarili na gumagaling. Ang sakit ay nagiging inspirasyon. Ang kanyang unang drawing ay isang babae na nakatingin sa karagatan. Ang mukha ng babae ay malungkot, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Pagkatapos ng ilang oras, tumigil si Ara. Tumayo siya at tumingin siya sa bintana. Nakita niya si Marco sa labas ng kanyang tindahan. Ang mga ilaw ng tindahan ay nakabukas at ang mga paintings ay nagliliwanag. Naramdaman ni Ara ang isang bagay. Ang bagay na hindi niya naramdaman sa matagal na panahon. Kaligayahan. Hindi pa siya handa para sa pag-ibig, ngunit handa na siya para sa pagpapagaling. Ang mga anino ng kahapon. Nang makita ni Marco si Ara na pumasok sa kanyang kafe, may kakaiba siyang naramdaman. Hindi ito ang tipo ng babaeng madalas niyang makita sa baler. Ang mga mata nito ay puno ng kalungkutan, ngunit may kakaibang kinang na nagpakita sa kanya na mayroong higit pa sa nakikita. Bumalik sa kanyang isipan ang gabi na nakita niya si Ara, isang babae na may marangyang suot, naglalakad sa kalsada na parang nawawala. Kilala niya ang itsura na yon, ang itsura ng isang taong nawala sa sarili, ng isang taong nagdurusa. Mula sa kanyang mga nakaraang karanasan, natutunan ni Marco na maging maingat. Ang kanyang dating asawa ay isang magandang babae, ngunit ang ganda niya ay nagtatago ng isang masamang puso. Ginamit siya nito, niloko siya, at iniwan siyang walang-wala. Kaya nang makita niya si Ara, mayroon siyang kaunting pag-aalinlangan. Ngunit nang magkausap sila, nakita niya ang isang taong may pusong tapat, isang taong nasaktan. "Kumusta ka na?" tanong ni Marco. "Okay lang," sagot ni Ara. Ang boses niya ay mahina, ngunit may tono ng pag-asa. "Ang mga mata mo ay nagsasabi ng iba," sabi ni Marco. "Ganyan din ang mga mata ko nung una akong dumating dito sa baler, puno ng kalungkutan." Ngumiti si Ara. "Paano mo nalaman?" Umupo si Marco sa tabi ni Ara. "Naranasan ko na ang sakit na nararanasan mo ngayon, ang sakit ng pagtataksil." Hindi nagsalita si Ara. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-unawa at pag-aalala. "Ang dating asawa ko," nagsimula si Marco, "ay niloko ako. Ginamit niya ako at iniwan niya ako sa gitna ng aking career. Ang lahat ng aking pagsisikap, ang lahat ng aking pinaghirapan ay nawala sa isang iglap." Nakinig si Ara. Naramdaman niya ang sakit sa boses ni Marco. "Pero," patuloy ni Marco, "naramdaman ko na ang lahat ng sakit ay may dahilan. Ang lahat ng sakit ay magiging lakas." Napangiti si Ara. "Ganoon din ang sinabi ng tatay ko sa akin." Nagsimula silang mag-usap tungkol sa kanilang mga pangarap. Si Ara ay nagkwento tungkol sa kanyang pagiging artist. Si Marco ay nagkwento tungkol sa kanyang pangarap na magkaroon ng isang simple, tahimik na buhay. "Gusto mo bang magpinta?" tanong ni Marco. At kinuha niya ang isang brush. Tumango si Ara. Naramdaman niya ang kaba. "Wala na akong ginagamit na mga pintura at brush. Matagal na." "Huwag kang mag-alala," sabi ni Marco. "Mayroon ako dito." Kinuha ni Marco ang isang kahon na puno ng mga pintura at brush. "Ang mga ito ay para sa iyo." Ang mga mata ni Ara ay puno ng luha. "Salamat, Marco." "Walang anuman. Alam ko na ang pangarap mo ay mas mahalaga kaysa sa sakit na nararamdaman mo." Nagpinta si Ara. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa una, ngunit unti-unti, ang kanyang mga kamay ay naging matatag. Ang mga kulay ay naglabasan sa canvas. Nang matapos siya, tiningnan niya ang kanyang obra. Ito ay isang larawan ng isang babaeng umiiyak, ngunit may mga bulaklak sa kanyang mga kamay. "Ito ay maganda," sabi ni Marco. "Salamat," sabi ni Ara.
Hindi ko akalain na kaya ko pa. Kaya mo, sabi ni Marco. Ang sakit na nararamdaman mo ay magiging lakas mo. Ang lahat ng iyong mga luha ay magiging isang magandang obra. Nang mag-isa na si Ara, tiningnan niya ang kanyang obra. Naramdaman niya ang isang pag-asa na hindi niya kailanman naramdaman. Ngunit biglang nag-ring ang cellphone ni Marco. Sino ang tumatawag? Tanong ni Ara. Si attorney, sabi ni Marco. May kailangan lang akong asikasuhin. Lumabas si Marco at sinagot ang tawag. Narinig ni Ara ang boses ni Marco na nagsasalita. Mateo de la Vega? Bakit? Natigilan si Ara. Narinig niya ang pangalan na yon. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng malakas. Mayroon akong narinig tungkol sa isang babae na nagngangalang Ara. Ipinapahanap siya ni de la Vega. Kailangan ko lang maging maingat. Ang mundo ni Ara ay tila tumigil. Hindi niya alam kung paano. Ngunit nalaman ni Mateo ang tungkol sa kanya. Ang kanyang nakaraang buhay ay bumabalik. Parang isang anino na sumusunod sa kanya. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit parang may connection siya sa isang kaso na inalis ko sa file. Isang kaso ng isang pamilya na nalugi at isang kasunduan na kasal. Hindi na makahinga si Ara. Ang lahat ng kanyang mga takot ay bumalik. Salamat, attorney, sabi ni Marco. Ipaalam mo sa akin kung may bago ka pa. Pumasok si Marco sa cafe at nakita niya si Ara na nakatayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ara, anong nangyari? Tanong ni Marco. Wala lang, sabi ni Ara at tumalikod siya. Naramdaman ni Marco ang isang bagay. Ang babaeng ito ay may tinatago. Ara, anong nangyayari? Tanong niya ulit at lumapit siya. Wala lang, sabi ni Ara at tumalikod siya. Naglalakad papunta sa pintuan. Huwag kang matakot, sabi ni Marco. Ngunit huli na. Ang kanyang buhay ay muling nagsisimula. Ngunit ang mga anino ng kanyang nakaraan ay hindi pa rin siya iniiwan. Ang paghahanap kinabukasan, bumalik si Ara sa cafe ni Marco. Ang kanyang puso ay kumikirot sa takot. Ngunit kailangan niyang makita si Marco. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyayari. Nang makita siya ni Marco, nakita niya ang pag-aalala sa mga mata ng lalaki. Ara? Sabi ni Marco. Kumusta ka na? Okay lang, sabi ni Ara. Ngunit hindi siya naniniwala sa sarili niyang salita. Narinig ko ang iyong sinabi sa telepono, sabi ni Ara. Mayroon akong katanungan. Ano yon? Bakit mo binanggit ang pangalan ko? Tanong ni Ara. Napakagatlabi si Marco. Alam niya na ang tanong na ito ay darating. May nagtanong tungkol sa'yo, sa aking abogado. Isang tao na nagngangalang Mateo de la Vega. Nanlamig si Ara. Siya. Bulong niya. Anong ginawa niya? Tanong ni Marco. Ginawa niya? Tumawa si Ara ng may pait. Ginamit niya ako. Ginamit niya ako para sa isang kasunduan. Ang kasal namin ay isang kasunduan lang. Ang mga mata ni Marco ay puno ng pagkabigla. Ano ang ibig mong sabihin? Ang pamilya ko ay nalugi dahil sa isang utang. Ang pamilya de la Vega ay nagpahiram ng pera at ang kasal namin ay ang kasunduan para sa tulong na yon. Ang lahat ng aking buhay ay isang kasinungalingan. Ginawa nila ako para lang maging isang dekorasyon sa kanilang bahay. Hinawakan ni Marco ang kanyang mga kamay. Hindi ka dekorasyon, Ara. Ikaw ay isang taong may pangarap, may kaluluwa. Ang mga salita ni Marco ay nagdulot ng mga luha sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, mayroon siyang naramdaman na totoo. Mateo ay isang mapanganib na tao, sabi ni Marco. Kailangan mo siyang iwasan. Alam ko, sabi ni Ara. Hindi ko alam kung bakit niya ako hinahanap. Siguro gusto niya akong bumalik sa kanya. Siguro gusto niya lang na balikan ako at maging isang manika bold. Hindi na siya ang dapat na magdesisyon para sa'yo, sabi ni Marco.
Ikaw na ang dapat na magdesisyon. Hindi alam ni Ara kung paano magiging malakas. Ngunit sa tabi niya, naroon si Marco na nagbigay sa kanya ng lakas. Sa mga sumunod na araw, nagsimula silang magkasama. Naglakad sila sa beach, nag-usap sila sa cafe, at nagpinta sila. Naramdaman ni Ara ang isang bagay. Ito ay hindi tulad ng nararamdaman niya para kay Mateo. Hindi ito ang pagmamahal na nakabatay sa kasunduan o sa material na bagay. Ito ay ang pagmamahal na nakabatay sa pagiging totoo. Isang gabi, habang naglalakad sila sa beach, biglang tumigil si Marco. Gusto kong malaman ang lahat ng tungkol sa'yo, sabi niya. Ang iyong mga pangarap, ang iyong mga takot, ang iyong mga pagnanasa. Gusto kong malaman ang totoong ikaw. Ngumiti si Ara. Ganoon din ako sa'yo, sabi niya. Gusto kong malaman ang lahat ng tungkol sa'yo. At doon, sa ilalim ng buwan, nagkwento sila sa isa't isa. Ang bawat salita ay nagdulot ng isang pakiramdam ng pagpapalaya. Nang bumalik sila sa cafe, nakita ni Marco ang isang kotse na may 2 lalaki sa loob. Ang kanyang mga mata ay naging alerto. Ara, sabi niya, pumasok ka sa loob. Nagmadali si Ara sa loob, ngunit ang mga lalaki ay nakita na siya. Hindi alam ni Ara kung sino sila, ngunit ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng malakas. Huwag kang matakot, sabi ni Marco. Nandito ako. Haharapin ko sila. Pero huli na. Ang mga lalaki ay lumabas sa kotse at naglakad papunta sa cafe. Sino ka? Tanong ni Marco. Kami ay mula sa pamilya De La Vega, sabi ng isang lalaki. Nandito kami para kunin si Ara. Nanginig si Ara. Bumalik ang lahat ng kanyang mga takot. Ang paghahanap ay nagsimula. At ang paghahanap ay nagdulot ng isang bagay, isang bagong labanan, ang kambal na trahedya. Ang mga lalaking nagmula sa pamilya De La Vega ay nakatayo sa harap ng cafe ni Marco. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon, parang mga sundalo na naghihintay lang ng utos. Hindi ninyo siya pwedeng kunin, sabi ni Marco na humarap sa kanila. Wala siyang ginagawang masama. Wala kaming pakialam sa ginagawa niya, sabi ng isa sa mga lalaki. Nandito kami para kunin siya dahil utos ng aming boss. Nanginginig si Ara. Ang kanyang puso ay tumibok ng malakas. Nagtago siya sa likod ni Marco na parang isang bata na nagtatago sa kanyang magulang. Huwag kayong mag-alala, sabi ni Marco. Hindi ko siya hahayaan. Ang 2 lalaki ay nagtawanan. Sino ka ba sa tingin mo? Ang ganda ng babaeng ito, pero kailangan niya ang pera ng aming boss para mabuhay. Hindi na nag-alinlangan si Marco. Hinarap niya ang mga lalaki at sinimulan niya ang pag-atake. Ang kanyang mga kamao ay mabilis at ang kanyang mga siko ay matalim. Ang mga lalaki ay nagulat sa lakas ni Marco. Sa isang iglap, bumagsak ang 2 lalaki sa sahig. Huwag na kayong bumalik dito, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng galit. Kung hindi, hindi ko kayo hahayaan. Nagmadali ang mga lalaki na umalis. Nagsimulang huminga si Ara. Salamat, sabi niya. Salamat, Marco. Inarap ni Marco si Ara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Sino ba talaga sila? Bakit nila kailangan ka? Hindi makasagot si Ara. Ang kanyang puso ay puno ng takot. Ara, sabi ni Marco, kailangan mong maging tapat sa akin. Hindi mo ako pwedeng protektahan kung hindi ko alam kung sino ang kalaban natin. Nagsimulang huminga ng malalim si Ara. Mateo. Mateo ang nagpadala sa kanila. Siguro gusto niya akong bumalik sa kanya. Bakit? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, ang kasal namin ay isang kasunduan. Ginamit ako para sa kanilang pamilya. Hindi ka dapat bumalik sa kanya, Ara. Ang tao na yon ay hindi nagmamahal sa'yo. Alam ko, sabi ni Ara. Hindi ko siya mahal, pero ang kanyang mga salita,
Ang mga salita niya ay nagpapaalala sa akin ng sakit na nararamdaman ko. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang lumalim ang relasyon nila ni Marco. Naging matalik na kaibigan sila na nag-uusap tungkol sa lahat ng kanilang mga pangarap at mga takot. Isang hapon, habang naglalakad sila, may nakita silang isang matandang babae na nagbebenta ng mga bulaklak. Ang mga bulaklak ay maganda, hindi ba? Tanong ni Ara. Oo, sabi ni Marco. Sila ay nagbibigay ng pag-asa sa mga tao na nawawalan ng pag-asa. Ang mga salita ni Marco ay nagdulot ng mga luha sa kanyang mga mata. Si Marco ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Ang buhay ay parang mga bulaklak, sabi ni Ara. Minsan, ang mga bulaklak ay nalalanta. Ngunit ang mga bulaklak na yon ay nagbibigay sa atin ng lakas na magpatuloy. Sa gabing iyon, habang nasa cafe sila, biglang nagring ang telepono ni Marco. Hello? Sabi ni Marco. Marco, nandito ako. Sabi ng isang boses. Kailangan nating mag-usap. Ang boses ay pamilyar. Ito ay si Mateo. Ano ang kailangan mo? Tanong ni Marco. Huwag kang mag-alala, sabi ni Mateo. Hindi kita sasaktan. Gusto ko lang kausapin si Ara. Hindi mo siya pwedeng kausapin, sabi ni Marco. Umalis ka na. Kung hindi mo ako hahayaan, gagawin ko ang lahat para makuha siya, sabi ni Mateo. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang lahat ng tungkol sa'yo. Nagsimulang manginig si Marco. Ang kanyang nakaraang buhay ay bumabalik. Ang kanyang dating asawa, ang kanyang negosyo, ang lahat ng kanyang mga takot. Alam ko na niloko ka ng asawa mo, sabi ni Mateo. Alam ko na nalugi ka. Alam ko na ang lahat ng iyong mga pag-asa ay nawala. Ang mga salita ni Mateo ay parang mga suntok sa puso ni Marco. Ang lahat ng kanyang sakit ay bumalik. Wala kang pakialam, sabi ni Marco. May pakialam ako, sabi ni Mateo. Gusto ko lang sabihin sa'yo na ang babaeng iyan ay hindi totoo. Ang babaeng iyan ay isang mapanganib na tao. Nawalan ng pag-asa si Marco. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang nakaraan ay bumalik. At ang kanyang nakaraan ay nagdulot ng isang bagay, ang pag-aalinlangan. Nang matapos ang tawag, tiningnan ni Marco si Ara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Marco, anong nangyari? Tanong ni Ara. Hindi sumagot si Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ara, sabi niya, kailangan nating mag-usap. Pagtatanggol at pagsubok. Ang mga mata ni Marco ay puno ng pag-aalinlangan. Humarap siya kay Ara. Ang kanyang muka ay seryoso. Ang mga salita ni Mateo sa telepono ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ara, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina. Kailangan nating mag-usap. Ang puso ni Ara ay lumundag. Naramdaman niya ang kaba. Anong nangyari? Mayroon akong narinig mula kay Mateo, sabi ni Marco. Sinabi niya na hindi ka raw totoo, na ikaw ay mapanganib. Nanlamig si Ara. Hindi totoo yan, Marco. Nagsisinungaling siya. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong paniwalaan, sabi ni Marco. Ang aking dating asawa ay niloko ako. Nagsinungaling siya sa akin. Hindi ko alam kung sino ang dapat kong paniwalaan. Bakit mo siya paniniwalaan? Tanong ni Ara. Bakit mo paniniwalaan ang isang lalaki na nagsinungaling sa akin? Na ginamit ako? Na niloko ako? Hindi ko alam, sabi ni Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Ang lahat ng aking nakaraan ay bumalik. Ang sakit, ang pagtataksil. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong paniwalaan. Hinawakan ni Ara ang kanyang mga kamay. Marco, huwag mong hayaan na maapektuhan ka ng kanyang mga salita. Hindi ako ang babaeng iyon. Ako ay totoo. Ngunit huli na, ang pag-aalinlangan ay nasa mga mata ni Marco. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang bumukas ang pintuan ng kafe. Nakatayo si Mateo de la Vega sa harap ng pintuan.
Ang kanyang mukha ay puno ng galit, ngunit may bahid ng pagmamalaki. "Hello, Ara," sabi niya. "Looks like I finally found you." Nagulat si Ara. Hindi niya inaasahan na makikita niya si Mateo. "Anong ginagawa mo dito?" "Hindi ka dapat umalis," sabi ni Mateo. "Ang mga De La Vega ay hindi kailanman nagpapatalo. Kailangan nating magbalik." "Hindi ako magbabalik," sabi ni Ara. "Wala na akong lugar sa buhay mo." "Meron," sabi ni Mateo. "Ang pamilya namin ay may utang sa pamilya mo. Ang kasal natin ay ang kasunduan. Kailangan natin na ituloy ang kasunduan." "Hindi na ako isang bagay na mabibili o magagamit," sabi ni Ara. "Hindi na ako manika mo." Napangiti si Mateo. "Hindi ka manika, pero kailangan mo pa rin ako. Ang buhay mo ay walang kwenta nang wala ako." "Hindi totoo yan," sabi ni Marco, na humarap kay Mateo. "Mayroon siyang buhay. Mayroon siyang sariling pangarap." Tumawa si Mateo. "Sino ka ba sa tingin mo? Ang ganda ng babaeng ito, pero kailangan niya ang pera ng aking pamilya para mabuhay." Humarap si Marco kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. "Umalis ka na. Kung hindi, hindi kita hahayaan." Pero hindi natakot si Mateo. Naglabas siya ng isang sobre. "Alam ko ang lahat tungkol sa'yo," sabi niya. "Ang iyong dating asawa, ang iyong negosyo, ang lahat ng iyong mga takot. Kung hindi ka aalis, ibibigay ko ang lahat ng ito sa publiko. Ang iyong reputasyon ay masisira." Nanginginig si Marco. Ang kanyang nakaraang buhay ay bumalik. Ang sakit, ang pagtataksil, ang pagkalugi, ang lahat ng ito ay bumalik. "Ganoon ba ang gusto mo?" tanong ni Mateo. "Ang makita ang iyong sarili na nalulugi ulit?" Hindi makasagot si Marco. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. "Huwag mong hayaan na maapektuhan ka niya," sabi ni Ara. "Hindi siya totoo." "Hindi ako nagsisinungaling," sabi ni Mateo. "Alam ko na ang lahat. Kaya mas mabuti na sumama ka sa akin, Ara. Ang buhay mo ay walang kwenta nang wala ako." Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang bumukas ang pintuan ng kafe. Si Bianca Ramirez. "Mateo!" sigaw ni Bianca. "Anong ginagawa mo dito?" "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Mateo. "May sasabihin ako sa'yo," sabi ni Bianca. "Mayroon akong balita. Mayroon akong balita para sa'yo at sa buong pamilya De La Vega." "Anong balita?" tanong ni Mateo. Ngumiti si Bianca. "Mayroon akong anak. Mayroon tayong anak." Biglang tumigil ang mundo ni Ara. Ang mga salita ni Bianca ay parang suntok sa kanyang sikmura. Ang lahat ng kanyang sakit ay bumalik. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at galit. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang kanyang buhay ay gumuho sa isang iglap. Ang laro ng mga kasinungalingan. Ang mga salita ni Bianca, "Mayroon akong anak. Mayroon tayong anak," ay umalingaw-ngaw sa pandinig ni Mateo. Nagulat siya. Hindi niya inaasahan ang balitang ito. Tiningnan niya si Bianca na may ngiti sa kanyang labi. Nilingon niya si Ara na nakatayo lang doon. Ang mukha ay puno ng sakit at pagkabigla. Nakikita niya ang pagkadismaya sa mga mata ni Ara at may kakaibang kirot siyang naramdaman. "Buntis ka?" tanong ni Mateo kay Bianca. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ngumiti si Bianca. "Oo, Mateo. Tayo na ang magulang ng anak na ito. Hindi ba't masaya ka?" Ang mga salita ni Bianca ay parang mga martilyo na tumama sa kanyang isip. "Bakit ngayon mo lang sinabi?" "Ngayon lang ang tamang oras," sabi ni Bianca. "Ngayon na nandito na si Ara at alam na niya ang lahat. Ngayon na alam na niya na hindi lang ako ang kalaban niya, kundi ang anak din natin." Nakita ni Mateo ang pagkabigla sa mukha ni Marco. Ang lalaking iyon, ang tagapagtanggol ni Ara, ay nakatingin sa kanya ng may grit. "Hindi ko inaasahan ito," sabi ni Mateo. "Hindi ko inaasahan na meron tayong anak." "Ganoon ba talaga, Mateo?"
Tanong ni Ara. Ang boses ay puno ng pait. Ang lahat ng ito ay laro lang sa'yo? Ang buhay ko ay isang laro lang? Hindi makasagot si Mateo. Ang kanyang isip ay puno ng kalituhan. Umalis na tayo dito, Ara, sabi ni Marco, at hinawakan niya ang kamay ni Ara. Hindi na nag-alinlangan si Ara. Tumalikod siya at sumama kay Marco. Naiwang mag-isa si Mateo at Bianca. Ano na ngayon, Mateo? Tanong ni Bianca. Ang kanyang ngamong ngiti ay puno ng pagmamalaki. Ngayon, nawala na si Ara. Tayo na ang magkasama. Tayo na ang magpapamilya. Tiningnan ni Mateo si Bianca. May kakaiba siyang naramdaman. Ang kanyang puso ay puno ng pag-aalinlangan. Hindi niya mahal si Bianca. Ang lahat ng kanilang relasyon ay isang libangan lang. Totoo ba ang sinasabi mo? Tanong ni Mateo. Totoo ba na meron tayong anak? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Bianca. Ang kanyang ngiti ay nawala. Bakit? Ayaw mo bang magkaroon ng anak sa akin? Hindi iyon ang ibig kong sabihin, sabi ni Mateo. Gusto ko lang malaman ang totoo. Umupo si Bianca sa isang upuan. Sige, kung gusto mong malaman ang totoo. Wala akong anak, Mateo. Nagsinungaling lang ako. Namilog ang mga mata ni Mateo. Ano? Nagsinungaling ako, sabi ni Bianca. Gusto ko lang na layuan ka ni Ara. Gusto ko lang na mapasa akin ka. Gusto ko lang na maging akin ang lahat ng yaman mo. Hindi mo ba nakikita? Ginagamit lang kita. Ang mga salita ni Bianca ay parang mga martilyo na tumama sa kanyang puso. Nagsimulang manginig si Mateo. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Niloko siya. Ginamit siya. Ang babaeng akala niya ay mahal siya, ay niloko lang siya. Paano mo nagawa ito sa akin? Tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng sakit at galit. Ganoon talaga ang buhay, Mateo, sabi ni Bianca. Ang lahat ay laro, at ikaw ang natalo. Tumayo si Mateo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Gusto niyang saktan si Bianca, ngunit hindi niya kaya. Umalis ka na, sabi ni Mateo. Ayaw na kitang makita. Nagtawanan si Bianca. Sige, aalis ako. Pero tandaan mo, Mateo, hindi mo na kailanman mahahanap ang isang babae na magmamahal sa'yo. Dahil ikaw ang gumawa ng sarili mong kulungan. Umalis si Bianca. Naiwan si Mateo na mag-isa sa kafe. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ang lahat ng kanyang pag-asa, ang lahat ng kanyang pangarap ay nawala. Bumalik siya sa kanilang mansyon. Ang kanyang ina, si Doña Sofia, ay naroon, naghihintay. Mateo, saan ka galing? Tanong ni Doña Sofia. Bakit hindi mo sinagot ang aking mga tawag? Nangyari ang lahat, Mami, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay mahina. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ano ang nangyari? Tanong ni Doña Sofia. Si Bianca, niloko niya ako, sabi ni Mateo. Nagsinungaling siya sa akin. Hindi siya buntis. Nagulat si Doña Sofia. Ano? Ang babaeng iyon ay isang sinungaling. Oo, Mami. Sinungaling siya. At si Ara, umalis na siya. Ayaw na niya akong makita. Huwag kang mag-alala, anak, sabi ni Doña Sofia. Kukunin natin si Ara. Kukunin natin siya pabalik. Kailangan mong maging malakas. Hindi na siya babalik, Mami, sabi ni Mateo. Hindi na siya babalik. Ginawa ko ang lahat para saktan siya. Hindi iyan totoo, anak, sabi ni Doña Sofia. Kailangan mo siyang kausapin. Kailangan mong ipaliwanag sa kanya ang lahat. Anong ipapaliwanag ko, Mami? Ang lahat ng aking mga kasalanan? Ang lahat ng aking mga kasinungalingan? Nagsimulang umiyak si Mateo. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa kanyang pisngi. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, Mami, sabi niya. Wala na ako. Wala na akong lahat. Niyakap ni Doña Sofia ang kanyang anak. Huwag kang mag-alala, anak. Nandito lang ako. Kukunin natin si Ara. Kukunin natin siya pabalik.
Ngunit huli na, alam ni Mateo na ang lahat ng kanyang ginawa ay nagdulot ng isang bagay, ang pagkawala ng lahat. Sa gabing iyon, nagmaneho si Mateo ng walang direksyon. Ang kanyang isip ay puno ng galit, sakit at pagsisisi. Nang makita niya ang cafe ni Marco, nakita niya si Ara at Marco na naglalakad sa beach. Magkasama sila, nagtatawanan, na parang walang problema sa mundo. Ang mga mata ni Mateo ay puno ng galit. Ang kanyang puso ay puno ng inggit. Hindi ko hahayaan na maging masaya ka, Ara. Bulong niya. Hindi ko hahayaan na maging masaya kayo. Nag-iba ang direksyon ng kanyang kotse. Isang bagay ang nagbago sa kanyang isip. Isang bagay na puno ng galit at pagsisisi. Ang laro ng mga kasinungalingan. Ang mga salita ni Bianca, mayroon akong anak, mayroon tayong anak, ay parang tinig mula sa isang masamang panaginip para kay Mateo. Nanlamig ang buong katawan niya. Humarap siya kay Bianca, ang kanyang isip ay naguguluhan. Ang babaeng ito, na pinaniniwalaan niyang naging sandalan niya, ay nagdadala ng isang balita na magpapabago ng lahat. Nilingon niya si Ara na nakatayo lang doon, ang mukha ay puno ng sakit at pagkabigla. Nakita niya ang pagkadismaya sa mga mata ni Ara at may kakaibang kirot siyang naramdaman. Ang sakit na idinulot niya kay Ara ay tila bumalik sa kanya, doble ang tindi. Buntis ka? Tanong ni Mateo kay Bianca. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkabigla. Ngumiti si Bianca, isang nangiting punong-puno ng pagmamalaki at pagtatagumpay. Oo, Mateo. Tayo na ang magulang ng anak na ito. Hindi ba't masaya ka? Ang mga salita ni Bianca ay parang mga martilyo na tumama sa kanyang isip. Ang ideya ng magkaroon ng anak kay Bianca ay hindi kailanman pumasok sa kanyang isipan. Ang lahat ng kanilang relasyon ay isang libangan lang, isang pagtakas mula sa kanyang walang saysay na kasal kay Ara. Bakit ngayon mo lang sinabi? Tanong ni Mateo. Ngayon lang ang tamang oras, sabi ni Bianca. Ngayon na nandito na si Ara at alam na niya ang lahat. Ngayon na alam na niya na hindi lang ako ang kalaban niya, kundi ang anak din natin. Nakita ni Mateo ang pagkabigla sa mukha ni Marco. Ang lalaking iyon, ang tagapagtanggol ni Ara, ay nakatingin sa kanya ng may grit. Ang mga mata ni Marco ay tila nagsasabing, "Tingnan mo ang ginawa mo, Mateo." Hindi ko inaasahan ito, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay mahina. Hindi ko inaasahan na mayroon tayong anak. Ganoon ba talaga, Mateo? Tanong ni Ara. Ang boses ay puno ng pait. Ang lahat ng ito ay laro lang sa'yo? Ang buhay ko ay isang laro lang? Hindi makasagot si Mateo. Ang kanyang isip ay puno ng kalituhan, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang matinding kahihiyan. Umalis na tayo dito, Ara, sabi ni Marco, at hinawakan niya ang kamay ni Ara. Hindi na nag-alinlangan si Ara. Tumalikod siya at sumama kay Marco. Iniwan si Mateo at Bianca sa cafe. Naiwang mag-isa si Mateo at Bianca. Ano na ngayon, Mateo? Tanong ni Bianca. Ang kanyang nganang ngiti ay puno ng pagmamalaki. Ngayon, nawala na si Ara, tayo na ang magkasama. Tayo na ang magpapamilya. Tiningnan ni Mateo si Bianca. May kakaiba siyang naramdaman. Ang kanyang puso ay puno ng pag-aalinlangan. Hindi niya mahal si Bianca. Ang lahat ng kanilang relasyon ay isang libangan lang, isang pagtakas. Ang isipin na makasama si Bianca habang buhay at magkaroon ng anak sa kanya ay nagdulot ng lamig sa kanyang katawan. Totoo ba ang sinasabi mo? Tanong ni Mateo, ang kanyang boses ay nanginginig. Totoo ba na meron tayong anak? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Bianca. Ang kanyang nangiti ay nawala. Isang matalim at mapanlinlang na tingin ang ipinalit. Bakit? Ayaw mo bang magkaroon ng anak sa akin? Hindi iyon ang ibig kong sabihin, sabi ni Mateo. Nagsisimulang makaramdam ng takot. Gusto ko lang malaman ng totoo.
Umupo si Bianca sa isang upuan. Ang kanyang ngiti ay bumalik. Ngunit ngayon ay may bahid ng paghamak. Sige, kung gusto mong malaman ang totoo. Wala akong anak, Mateo. Nagsinungaling lang ako. Nagsinungaling ako para lang makuha ang gusto ko. Gusto ko lang na layuan ka ni Ara. Gusto ko lang na mapasa akin ka. Gusto ko lang na maging akin ang lahat ng yaman mo. Hindi mo ba nakikita? Ginagamit lang kita. Ang mga salita ni Bianca ay parang mga martilyo na tumama sa kanyang puso. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Niloko siya. Ginamit siya. Ang babaeng akala niya ay mahal siya, ay niloko lang siya. Ang kanyang pagiging lalaki, ang kanyang pagkatao, ay tila nawala sa isang iglap. Paano mo nagawa ito sa akin? Tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng sakit at galit. Ganoon talaga ang buhay, Mateo. Sabi ni Bianca, nagkibit balikat. Ang lahat ay laro. At ikaw ang natalo. Tumayo si Mateo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Gusto niyang saktan si Bianca, ngunit hindi niya kaya. Ang kanyang buong katawan ay parang walang lakas. Umalis ka na, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng kapaitan. Ayaw na kitang makita. Nagtawanan si Bianca. Sige, aalis ako. Pero tandaan mo, Mateo, hindi mo na kailanman mahahanap ang isang babae na magmamahal sa iyo. Dahil ikaw ang gumawa ng sarili mong kulungan. Umalis si Bianca. Iniwan si Mateo na mag-isa sa kafe. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ang lahat ng kanyang pag-asa, ang lahat ng kanyang pangarap ay nawala. Ang kanyang sariling mga kasinungalingan ay bumalik upang parusahan siya. Bumalik siya sa kanilang mansyon. Ang kanyang ina, si Doña Sofia ay naroon, naghihintay. Mateo, saan ka galing? Tanong ni Doña Sofia, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Bakit hindi mo sinagot ang aking mga tawag? Nangyari ang lahat, Mami. Sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay halos pabulong. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ano ang nangyari? Tanong ni Doña Sofia, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Si Bianca, niloko niya ako, sabi ni Mateo. Nagsinungaling siya sa akin. Hindi siya buntis. Ginagamit lang niya ako para sa pera. Nagulat si Doña Sofia. Ano? Ang babaeng yun ay isang sinungaling. Akala ko ay siya na ang magbibigay sa akin ng apo. Oo, Mami. Sinungaling siya. At si Ara, umalis na siya. Ayaw na niya akong makita. Wala na ako, Mami. Wala na akong lahat. Nagsimulang umiyak si Mateo. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa kanyang pisngi. Niyakap ni Doña Sofia ang kanyang anak. Huwag kang mag-alala, anak. Nandito lang ako. Kukunin natin si Ara. Kukunin natin siya pabalik. Hindi tayo magpapatalo sa mga babaeng yan. Ngunit huli na, alam ni Mateo na ang lahat ng kanyang ginawa ay nagdulot ng isang bagay. Ang pagkawala ng lahat. Ang kanyang mundo ay gumuho at ang lahat ng kanyang mga pinahahalagahan ay nawala. Sa gabing iyon, nagmaneho si Mateo ng walang direksyon. Ang kanyang isip ay puno ng galit, sakit at pagsisisi. Ang bawat kanto na nilalagpasan niya ay tila nagpapakita sa kanya ng kanyang mga pagkakamali. Nang makita niya ang cafe ni Marco, nakita niya si Ara at Marco na naglalakad sa beach. Magkasama sila, nagtatawanan, na parang walang problema sa mundo. Ang sikat ng buwan ay nagliliwanag sa kanilang mga mukha, na puno ng kapayapaan at kaligayahan. Ang mga mata ni Mateo ay puno ng galit. Ang kanyang puso ay puno ng inggit. Ang pakiramdam ng pagiging inabandona ay nagtulak sa kanya sa isang madilim na desisyon. Hindi ko hahayaan na maging masaya ka, Ara. Bulong niya. Hindi ko hahayaan na maging masaya kayo. Nag-iba ang direksyon ng kanyang kotse. Isang bagay ang nagbago sa kanyang isip. Isang bagay na puno ng galit at pagsisisi.
Isang paghihiganti sa lahat ng sakit na nararamdaman niya. Ang huling pagtatagpo. Ang mga mata ni Mateo ay puno ng galit. Ang kanyang kotse ay mabilis na naglakbay sa kalsada at ang kanyang isip ay puno ng isang bagay. Paghihiganti. Nakita niya si Ara at Marco na naglalakad sa beach at ang kanilang kaligayahan ay nagdulot ng isang matalim na sakit sa kanyang puso. Ang sakit na yon ay naging isang pagnanasa na sirain ang lahat. Biglang sumigaw ang preno ng kotse. Huminto si Mateo. Nakita niya ang isang matanda na naglalakad sa kalsada at muntik na siyang masagasaan. Nagsimulang manginig si Mateo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa manibela. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Gusto ko lang na maging masaya. Bulong niya. Pero huli na. Ang kanyang galit ay mas malakas kaysa sa kanyang pagnanasa na maging masaya. Pinuntahan niya si Ara at Marco. Ang kanyang puso ay tumibok ng malakas. Ang lahat ng kanyang pag-asa, ang lahat ng kanyang pangarap ay nasa mga kamay niya. Ara! Sigaw ni Mateo. Nilingon siya ni Ara. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Bakit ka nandito? Tanong ni Ara. Dito ako para sa'yo, sabi ni Mateo. Para sa'yo, Ara. Huwag kang magsinungaling, sabi ni Ara. Hindi ka nandito para sa akin. Nandito ka para sa sarili mo. Hindi totoo yan, sabi ni Mateo. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Huwag mo akong lokohin, Mateo, sabi ni Ara. Alam ko na ang lahat. Ang lahat ng ito ay laro lang sa'yo. Hindi laro, sabi ni Mateo. Gusto ko lang na maging masaya ka. Gusto ko lang na maging masaya tayo. Ang mga salita ni Mateo ay nagdulot ng isang luha sa kanyang mga mata. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang sakit na nararamdaman niya. Huwag kang magsinungaling, Mateo, sabi ni Marco. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang kasunduan. At alam ko na ang iyong pagnanasa. Nasaktan si Ara. Hinarap ni Mateo si Marco. Sino ka ba sa tingin mo? Wala kang alam. Ang lahat ng ito ay pag-ibig. Hindi ito pag-ibig, sabi ni Marco. Ito ay pagiging makasarili. Ang mga salita ni Marco ay parang mga martilyo na tumama sa kanyang puso. Hindi ko ito ginagawa para sa sarili ko, sabi ni Mateo. Ginagawa ko ito para sa pamilya ko. Ang pamilya mo ay hindi ka magmamahal, Mateo, sabi ni Marco. Ang pamilya mo ay gagamitin ka lang. Ang mga salita ni Marco ay nagdulot ng isang matalim na sakit sa kanyang puso. Ang lahat ng kanyang mga takot ay bumalik. Huwag mong sabihin iyan, sigaw ni Mateo. Hindi mo alam ang nangyayari sa akin. Alam ko, sabi ni Marco. Alam ko ang sakit na nararamdaman mo, pero hindi mo dapat gawin ang lahat ng ito. Hindi na nag-alinlangan si Mateo. Hinarap niya si Ara. Aray, sabi niya, kung hindi ka sasama sa akin, gagawin ko ang lahat para saktan ka. Ang mga mata ni Ara ay puno ng takot. Ang kanyang puso ay tumibok ng malakas. Huwag kang matakot, sabi ni Marco. Nandito ako. Hindi ka nag-iisa. Ngunit huli na, Mateo grabbed Ara's arm. Sasama ka sa akin, kahit anong mangyari. Nagsimulang sumigaw si Ara. Huwag! Ayaw ko! Hindi niya inaasahan na si Marco ay darating. Narinig ni Ara ang tunog ng isang kotse. Ang mga ilaw nito ay nagliliwanag. Napatigil si Mateo. Nilingon niya ang kotse. Hindi niya inaasahan na si Doña Sofia ay naroon. Ang kanyang muka ay puno ng galit at pagkabigla. Mateo! Sigaw ni Doña Sofia. Anong ginagawa mo? Mami! Sigaw ni Mateo. Nandito ako para sa iyo. Nandito ako para sa ating pamilya. Hindi, sabi ni Doña Sofia. Hindi ito ang tamang paraan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang bumukas ang pintuan ng kotse. Si Bianca ay lumabas at ang kanyang muka ay puno ng pagkabigla. Mateo, anong nangyayari? Tanong ni Bianca. Wala kang pakialam, sigaw ni Mateo. Umalis ka na. Hindi, sabi ni Bianca.
mayroon akong sasabihin sa'yo. Ang mga salita ni Bianca ay nagdulot ng isang matalim na sakit sa kanyang puso. Nagsimulang tumakbo si Mateo. Ang kanyang isip ay puno ng galit at pagsisisi. Ang kanyang kotse ay mabilis na naglakbay sa kalsada. Ang mga ilaw ng kotse ay nagliliwanag. At doon, sa gitna ng kalsada, mayroong isang bagay na nagpakita. Isang matandang babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Hindi na nag-alinlangan si Mateo. Ang kanyang kotse ay mabilis na naglakbay. Ang tunog ng isang malakas na pag-atake ay narinig. Mateo, sigaw ni Ra. Napakagatlabi si Ara. Ang kanyang puso ay puno ng takot. Ang kanyang buhay ay nagbago. At ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap, ang huling paglaya. Ang tunog ng pagbagsak ay umalingaw sa gabi. Nanlamig si Ara. Ang kanyang puso ay tumibok ng malakas. Humarap siya at nakita niya ang kotse ni Mateo na bumagsak sa isang puno. Mateo! Sigaw ni Ara. Nagsimulang tumakbo si Ara papunta sa kotse, ngunit pinigilan siya ni Marco. Wag, Ara, sabi ni Marco. Delikado. Pero si Mateo, wag mong intindihin ang lalaking iyon, sabi ni Marco. Wag mong hayaan na maapektuhan ka niya. Hindi, sabi ni Ara. Hindi ko siya hahayaan. Hindi ako magiging tulad ng kanyang mga pamilya. Nagsimula si Ara na lumapit sa kotse. Nakita niya ang mga tao na tumatakbo papunta sa kotse. Narinig niya ang tunog ng sirena ng pulis at ambulansya. Nakita niya si Doña Sofia na tumatakbo papunta sa kotse. Ang kanyang muka ay puno ng takot. Mateo, sigaw ni Doña Sofia ni, anong nangyari? Mayroong isang babae na tumawid sa kalsada, sabi ng isang tao. Muntik na siyang masagasaan. Nanlamig si Doña Sofia. Anong nangyari? Huwag kang mag-alala, sabi ng isang pulis. Ang lalaki ay nasa ospital na. Ang mga salita ay nagdulot ng isang matalim na sakit sa puso ni Doña Sofia. Ang kanyang anak ay nasa peligro. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Ara si Marco. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Okay ka lang? Tanong ni Marco. Okay lang ako, sabi ni Ara. Pero si Mateo, huwag mong intindihin si Mateo, sabi ni Marco. Hindi ka na niya dapat na maapektuhan. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magbago ang lahat. Si Mateo ay nasa ospital at si Doña Sofia ay nasa tabi niya. Ang lahat ng kanilang mga pangarap, ang lahat ng kanilang mga kasinungalingan ay nawala. Isang araw, pumunta si Ara sa ospital. Nakita niya si Mateo na nakahiga sa kama. Ang kanyang mukha ay puno ng mga sugat. Ara, bulong ni Mateo. Kumusta ka na? Tanong ni Ara. Okay lang ako, sabi ni Mateo. Pero alam ko na ang lahat. Alam mo na ang lahat? Oo, alam ko na ang kasunduan. Alam ko na ang lahat ng ginawa ko. Ang mga salita ni Mateo ay nagdulot ng isang luha sa kanyang mga mata. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Ara ang isang bagay. Awa. Patawad, sabi ni Mateo. Patawad sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Sa lahat ng sakit na dinulot ko sa'yo. Huwag kang mag-alala, sabi ni Ara. Tapos na ang lahat. Niyakap ni Ara si Mateo. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ang lahat ng kanilang mga alaala ay bumalik. Ang kanilang mga pangarap, ang kanilang mga takot, ang lahat ng kanilang mga kasinungalingan. Pagkatapos ng ilang oras, umalis si Ara. Huwag mo akong kalimutan, sabi ni Mateo. Hindi kita kalilimutan, sabi ni Ara. Pero kailangan kong magpatuloy. Pag-alis niya, nakita niya si Doña Sofia. Ang kanyang muka ay puno ng sakit at pagsisisi. Patawad, sabi ni Doña Sofia. Patawad sa lahat ng ginawa ko sa iyo. Hindi ko alam na ang lahat ng ito ay magiging ganito. Okay lang, sabi ni Ara. Ang lahat ng ito ay bahagi ng buhay.
Di umalis si Ara at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang isang bagay. Kalayaan. Bumalik siya sa cafe ni Marco. Nakita niya si Marco at ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. "Kumusta ka na?" tanong ni Marco. "Okay lang ako," sabi ni Ara. Pero kailangan ko ng oras para mag-isip." "Nandito lang ako," sabi ni Marco. "Huwag kang mag-alala. Maghihintay ako." Umalis si Ara. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at pag-asa. Ang kanyang buhay ay nagbago. Ang kanyang pangarap ay nagbago. Ang lahat ng kanyang mga takot ay nagbago. Ang kanyang paglalakbay ay hindi pa tapos. Ang kanyang paglalakbay ay nagsisimula pa lang. Pagtanggap ng hapis at pag-ibig. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, naglaan ng panahon si Ara para sa kanyang sarili. Ang pagbisita niya kay Mateo sa ospital at ang pakikipag-usap kay Doña Sofia ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit kailangan pa rin niya ng oras para tuluyang maghilom. Hindi ito madali. Ang mga sugat ay malalim at ang paggaling ay nangangailangan ng pasensya at pagmamahal sa sarili. Sa mga araw na yon, lagi siyang nasa beach. Pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw, ang mga kulay na nagbabago sa kalangitan. Nagpinta siya. Nagpinta siya ng mga larawan na sumasalamin sa kanyang paglalakbay. Isang babae na nakatayo sa ilalim ng bagyo, ngunit mayroong sikat ng araw sa kanyang likuran. Isang babae na mayroong mga bulaklak sa kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lakas. Isang hapon, pumunta siya sa cafe ni Marco. Ang kanyang puso ay kumikirot sa kaba, ngunit alam niya na kailangan niya itong gawin. Nang makita siya ni Marco, tumayo siya at lumapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. "Kumusta ka na?" tanong ni Marco. "Okay lang ako," sabi ni Ara. "Salamat sa iyo, Marco. Salamat sa lahat." "Walang anuman," sabi ni Marco. "Nandito lang ako para sa iyo." Umupo sila sa isang mesa. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak. "Marco," sabi ni Ara, "may sasabihin ako sa iyo." "Ano yon?" "Hindi ko alam kung paano ako magiging malakas kung wala ka," sabi ni Ara. "Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas na magpatuloy. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa na maging masaya." Ngumiti si Marco. "Ikaw din, Ara. Ikaw din ang nagbigay sa akin ng pag-asa na maging masaya ulit. Ang aking nakaraan ay puno ng sakit, ngunit ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas na magpatuloy." "Gusto kong maging kasama ka," sabi ni Ara. "Gusto kong bumuo ng bagong buhay kasama ka." Hinawakan ni Marco ang kanyang mga kamay. "Ganoon din ako sa iyo, Ara. Gusto kong maging kasama ka. Gusto kong bumuo ng bagong buhay kasama ka." Ang kanilang pag-uusap ay nagpatuloy. Ang bawat salita ay nagdulot ng isang pakiramdam ng pagpapalaya. Sa mga sumunod na buwan, nagsimulang magbago ang lahat. Itinayo ni Ra ang kanyang sariling art gallery, isang maliit na espasyo sa tabi ng cafe ni Marco. Ang kanyang mga likha ay sumasalamin sa kanyang paglalakbay, mula sa sakit at kawalan ng pag-asa hanggang sa pagpapalaya at pag-ibig. Ang bawat painting ay may kwento, at ang bawat kwento ay nagbigay inspirasyon sa mga tao. Ang kanyang art gallery ay naging isang lugar ng pag-asa para sa maraming tao. Si Marco, sa kabilang banda, ay mas nagbukas ng kanyang sarili. Ang kanyang cafe ay naging mas buhay, puno ng mga tawa at kwentuhan. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng anino ng nakaraan, kundi ng ningning ng kasalukuyan at ng kinabukasan. Isang araw, sa isang simpleng seremonya sa tabi ng beach, nagpakasal si Ara at Marco. Walang magarbo, walang mamahaling dekorasyon, tanging ang tunog ng mga alon, ang sikat ng araw, at ang mga taong nagmamahal sa kanila. "Hindi ko akalain na makakahanap ako ng ganitong klasing pag-ibig," sabi ni Ara kay Marco. "Isang pag-ibig na walang kasinungalingan, walang kasunduan, walang sakit. Isang pag-ibig na totoo." "Ganon din ako sa iyo, Ara," sabi ni Marco.
Salamat sa'yo. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Niyakap nila ang isa't isa at ang kanilang mga puso ay puno ng kaligayahan. Sa huling eksena, nakaupo si Ara at Marco sa kanilang paboritong lugar sa beach. Hawak-hawak ang kanilang mga kamay. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang kanyang buhay ay puno na ngayon. Puno ng pag-ibig, ng pangarap, ng pagpapalaya. Ang mga anino ng nakaraan ay naroon pa rin, ngunit hindi na sila nagbibigay takot. Ngayon, sila ay nagpapaalala lang sa kanya ng kanyang lakas, ng kanyang paglalakbay. Ang bawat paglubog ng araw ay hindi lamang pagtatapos ng isang araw, kundi simula rin ng bagong pag-asa. At alam ni Ara na sa tabi ni Marco, ang bawat bagong simula ay puno ng pag-ibig. At dito nagtatapos ang kwento ni na Ara at Marco, ang kwento ng isang paglalakbay patungo sa pagpapalaya at tunay na pag-ibig. Sa lahat ng naglakbay kasama namin, sa mga tumawa, umiyak, at naramdaman ang bawat sakit at ligaya sa bawat kabanata. Maraming salamat sa inyo. Mula sa kaibuturan ng aking puso, salamat sa inyong pagiging saksi sa pagbangon ni Ara mula sa kanyang gintong kulungan. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay para sa akin. Habang isinusulat ko ang bawat linya, naramdaman ko ang bawat emosyonera. Ang kanyang pagkalito, ang kanyang sakit, ang kanyang pag-asa, at ang kanyang pagpapalaya. Sana ay naramdaman ninyo rin ang kanyang paglalakbay. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig sa pagitan ng dalawang tao, kundi higit sa lahat, ito ay tungkol sa pag-ibig sa sarili. Ito ay paalala na ang pinakamahalagang paglalakbay ay ang paghahanap sa ating sarili, ang pagtanggap sa ating mga sugat, at ang lakas na magpatuloy. Sana ay naramdaman ninyo ang mensahe ng pagpapatawad, ang pagpapatawad sa iba, at higit sa lahat, ang pagpapatawad sa sarili. Dahil sa dulo ng lahat, ang pag-ibig ay hindi lang nakikita sa pagitan ng dalawang tao, kundi sa pagtanggap sa sarili at sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Salamat sa inyong pagiging bahagi ng kwentong ito. Gusto kong marinig ang inyong mga saloobin, ang inyong mga paboritong kabanata, o ang mga aral na natutunan ninyo sa kwento. Ang inyong mga komento ay ang pinakamahalagang regalo para sa akin. Naway ang inyong mga puso ay laging puno ng pag-asa. Hanggang sa muli, pusong muling umiibig.